Parehas maangas at parehas din gwapo. So check natin Aerox Turbo versus Griffin 180 specs and price. Let's go. Simulan natin sa full technical specs ni Griffin 180 from Euro Motors. Let's go. Ito na ang full specs ni Griffin 180. 180.4cc, single overhead camshaft, single cylinder, 4 valves. Max output 17.4 at 8,250 revs per minute. Max torque 15.7 at 6,500 Nm revs per minute. Bore and stroke 63 by 57.9 mm. Compression ratio 11.7 by 1. Electrical fuel injected na rin po ito. Telescopic fork standard suspension tayo sa harap. And then sa likuran, dual shock absorber with sub-tank. Liquid cooled po ito kaya goods na goods. And for our transmission, it's continuous variable transmission. CVT po tayo dito. Front tire niya 180 by 14. Rear tire size 120/70/14. Medyo malapad. Dual disc brake po tayo, harapan at likuran, naka-disc brake na tayo. CBS po ito, hindi po siya loaded ng ABS, which is combination braking system po ang nakakabit kay Griffin 180. Ground clearance niya 100mm, fuel capacity 6.5 liters, ang kanyang timbang dry weight 115 kg at ang kanyang gas consumption 40 kilometers per liter. Siyempre, colored po ang kanyang digital instrumental panel, napaka-futuristic at very modern compare sa regular na digital panel ni Aerox. Integrated po ang ating mga ilaw and projector headlight na po ang kanyang headlight with DRL po yan. Solid itong Griffin na 180 scooter na naglabas ng ganitong upuan sa Pilipinas na naka-upgrade na into camelback. So hopefully ganyan na lumabas sa 2025 or December 2024. Then yung maganda pa dito yung CVT cover niya at yung dual shock absorber sa likuran na with sub-tank. So disc brake din pala yung likod niya. May built-in tire hugger pa to mga bossing. Yung CVT cover nakala mo simple lang pero ang ganda ng design niya, diba? Pintura, very good, 100%, maganda. Digital panel na colored. Meron na itong start and stop system na button. May switch on and off sa DRL. And merong compartment na pwede naman kasya ang full face helmet. And sa mga nagtatanong kung saan gawa ang Euro Motors po is a baby brand of SYM. Kaya kapag sinabi natin SYM, ay trusted na ang mga parts availability nito sa market. Specifically sa lahat naman ng nilalabas nila, may mga parts available sa kanilang kasa. So ang mga baby shop or baby brands ni SYM is itong Mitsukoshi at itong Euro Motors. So collaboration sila niyan, pero itong Euro Motors, ginawa talaga nila to year 2006. Siyempre may front compartment din itong si Griffin 180 na may USB charging port. O diba, kumpleto na talaga itong si Griffin 180. Pwedeng pamasok at pang trabaho or pang negosyo, diba? So may USB charging port dyan, smart keyless pa. Talaga namang panalo na yung Griffin 180 from Euro Motors kasi naka-dual disc brake na yan. Ang ganda ng upuan, colored na rin ang display panel niya, tapos naka-projector headlight na rin. Pero syempre, check na natin ang Aerox Turbo Specs Ultimate version na Alpha. Tignan natin kung talagang kayang tapatan nitong Griffin 180 itong si Aerox Turbo Ultimate version ng Yamaha. Check din natin ang dimension, size ng gulong, sino bang mas malaki ang gulong, at syempre sa makina, pati na rin dun sa price and sa specs kung ano yung pagkakapare-parehas nila. Simulan na agad natin sa specs ng makina ni Aerox Turbo Ultimate. So syempre, simulan muna tayo sa makina. Same pa din ito, 155cc, liquid cooled pa din ito, single overhead camshaft, 4 valves with VVA or variable valve actuator. Ang power nito is 15.2 horsepower, 8,000 RPM. Ang torque niya 14.2 Nm at 6,500 RPM. Bore and stroke niya 58 by 58.7 mm. Compression ratio 11.6:1. Grabe. At ang kanyang timbang ay 130 kg. Ito pong turbo at yung standard naman is 125 kg. So mas mabigat ng konti yung turbo sa timbang.
Then ang fuel capacity nito is 5.5 liters, and of course ang kanyang fuel consumption estimated is 45 kilometers per liter. So sa wheelbase naman tayo 1,350 mm at ang ground clearance naman niya is 145 mm. Seat height 790 mm, so abot na abot to ng 5.6 at 5.7. Fuel injected na rin po itong Aerox na to, na Alpha Turbo, and ang inimprove pa nilang isa is yung suspension. Sa likuran, dual shock absorber with sub-tank, not adjustable, and yung sa harap niya is KYB front fork telescopic na naka 30 mm inner tube. Mas makapal ang front telescopic suspension ngayon ni Alpha Turbo. Grabe! Isa pang in-improve yung headlight nito. Naka-projector headlight na rin po ito with DRL na LED. Wow, projector headlight. Para na rin Samurai Griffin, di ba? So of course, TFT display netong Aerox is napakalupit. Ang TFT display niya is merong music, navigation, may teams, meron siyang lap time record. Gusto mong mag-circuit, meron siya nun sa kanyang TFT display. And of course, meron na tong traction control system sa likurang gulong, and naka-disc brake na rin po ito na single pot caliper. Wow, with traction control na din siya. And of course, yung sa harapan naman, anti-lock braking system with disc brake din siya. ABS na po ang harapan nito, and disc brake din siya, of course. Turbo Y-Shift, yun yung YECVT na parang sa NMAX na nilabas itong taon lamang, yung Yamaha Electronic CVT. So mas mabilis po ito kumpara sa mga regular na Aerox, yung Turbo Y-Shift version nila. Grabe, di ba? Naka-dual shock absorber sa likuran with sub-tank, naka-disc brake na rin ang likuran with traction control system, single pot caliper, tapos extra wide rear tire na 140/70/14. Wow, with TFT display na rin po si Aerox, projector headlight, anti-lock braking system, auto start and stop system, meron siyang passing light, may switches na rin po ang kanyang headlight, SMG starter, keyless smart system, and blue core system sa kanyang makina. Wow! Grabe, magkano kaya ang presyo nito pag nilabas to sa Pilipinas, ano? Ayan, oh, tignan niyo yung TFT display niya, guys. Yan yung lap time na sinasabi ko kanina. So, pwede mong i-record yung lap time mo habang umikot ka sa circuit or kahit saan naman kung saan mo trip magbiyahe. Pwede mong i-record yung oras mo. Ayan yung paddle shift, button para sa Y-shift natin, at yan yung mga controls niya. Grabe, sobrang updated na itong Aerox na to from Yamaha. Yan yung menu button, so pwede kang mamili din ng sports mode or touring mode sa kanyang drive modes. Ngayon, kita nyo naman yung specs nila ni Griffin at ni Aerox. So syempre, lamang na lamang si Griffin dito pagdating sa bilis dahil 180cc nga po ito. Mas mataas ang compression ratio, ang max power at ang torque. Pero syempre, pagdating sa safety features, sa braking power, dito naman talaga mas lamang yung bagong Aerox Turbo, and syempre yung specs nito. Sa braking power, meron na si Aerox na dual disc brake, at the same time ABS na po ang harapan nito, and yung likuran is traction control na wala kay Griffin 180. Pero sa mga ilaw, halos pareha silang naka-projector na headlight and naka-LED din sila. Yun nga lang sa TFT display, itong si Griffin para lang siyang Cyber City or standard version nitong Aerox Alpha Turbo. Kasi itong ultimate version ni Alpha Turbo is maganda na talaga yung TFT display. Meron ng drive modes, meron pa itong lap time, meron pa itong music, meron pang built-in navigation, ABS, traction control. So talagang kumpleto tong Aerox Turbo Ultimate. Pero syempre sa price point, talagang mas mura tong Euro Motor Griffin 180 dahil nasa 119,000 pesos lang ito pag nilabas na sa Pilipinas next year. So itong Aerox Turbo Ultimate, kung sakaling ilalabas sa Pilipinas, ay malamang nasa 160 or 180k ang ipresyo nito kasi sa ganda ng specs niya, di ba? Ngayon nakaka-excite na ang mga pwedeng ilabas ng mga brand na to next year, so sana ilabas to by January or February. Let's go!